Hi guys, Mami Park is here. It's already April 23. Kamusta po kayo? So, bisperas po ng birthday ng Mami Park. So, April 24 ang birthday ng Mami Park. Actually, November 24 po, sa birth certificate. Kaya lang kasi, nung mga panahon ko kasi, ewan ko ba, pagka daw kasi hindi in-adjust yung register ng aking birthday, baka daw hindi ako maparehistro sa munisipyo. Kaya parang ni-late registered ako ni Motherhood. Pero parang hindi siya late kasi nga in-adjust nga, no? So ganun ang mga problema ng mga pinanganak ng 80s, 90s, no, 80s, 70s, 80s. Ganyan ang mga problema. So kung napapansin nyo guys, siguro naman sa mga nakaka-follow sa akin, nakita na sa Facebook, nagparibandang ina nyo at lagkit na lagkit ako. Hindi ako masaya dahil napakalagkit. Gusto ko na maligo. Bawal daw, sabi ng ating hairdresser. Pero sa totoo lang, tiis ganda. Ang init. So, in today's video ay magdi-discuss din tayo habang tayo ay nagsha-shoutout, no? So, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa mga nag-aabang. Alam niyo po, excited din talaga ako. Kaya lang talagang si Daddy Park nyo, hindi ko maintindihan pa at napakatagal matapos ang ating mga shelves. Okay, anyways, along the shout out, syempre may mga itatakil tayong bagay-bagay sa buhay, ano? So, una na dyan, isa shout out natin ay si Dalia Morato. Mami, excited na ako sa inventory sales sa kabilang store mo kasi meron akong store branch. Nahihirapan akong mag-inventory. Almost 25 years na ako sa business at graduate lang ng high school. Kaya, mano-mano ang pagtatala ko. Okay. Anyways, wala namang kinalaman ng pagiging high school graduate natin sa ating pagtatala. Marunong lang tayong makaintindi ng ating mga ginagawa sa pagtatala. Meron tayong sistema. That is totally fine. Okay? So, yun nga lang, mano-mano. Pero, kung may comprehension naman, I don't think so na hindi mo kayang gumamit ng apps, lalo na yung mga pinasimple. As I would like to use also apps, no, ang makabagong pamamaraan, I think ako ay manual din muna and then saka ko ililipat siya dito sa laptop and then ipiprint out ko. Kasi it's really hard na magkaroon ng inventory management ng talagang paisa-isa. At ang mas nakakapagpadali talaga dyan ay yung pag-encode natin sa mga computerized, no, yung mga automated. However, dahil small branch lang naman itong ating sisimulan sa ating bagong store, kakayanin na natin ang mano-mano, no? Syempre. So, siguro palilista ko muna sa mga tindera and then i-encode ko dito and then ipiprint out ko. Okay. So, being in 25 years in the business, talaga pong legendary, no? So, mabuhay po kayo dahil talagang kung hindi nyo gusto ang ginagawa nyo, hindi kayo aabot ng 25 years sa ganyang larangan. So, be proud. At kahit high school lang ang natapos nyo. Yon ang importante, no? So, lagi ko naman sinasabi, tapusin ang pag-aaral. Okay? Hanggat kaya na college, tapusin. Iba po kasi yung sinasabing tapos sa hindi tapos, no? Yung undergrad ka, magkaiba yon at saka yung graduate ka. So, if elementary na lang ang natapos, elementary na lang ang inabot, sana natapos man lang kahit elementary. Kung high school, sana natapos. Kung college, sana natapos. Magkaiba po kasi yung hindi talaga tapos at yung natapos, no? So, I do hope na naintindihan nyo, na-gets nyo yung ibig sabihin ng Mami Park. So, importante ang pag-aaral sa totoo lang. Kasi sa larangan ng negosyo, lalo na sa mga ganito, ay talagang kailangan, kapag ikaw ay nangangarap na mag-expand, mag-level up, knowledge ang kailangan. Hindi lang po diskarte. Mauuna po talaga ang inyong pinag-aralan na gagamitin para po ma-execute nyo po ang mga dapat nyong gawin. Ang diskarte, dumadating lang yan, gagamitin lang yan kapag merong pagdadaanan na dilema ang inyong sitwasyon. Tatandaan nyo yan ha, kaya huwag masyadong i-materialize, no? Lagi iyang magkasama, magkasunod. Okay? So, tayo, dahil naranasan na natin na halimbawa tayo ay kapos sa kaalaman dahil sa tayo hindi natin natapos ang pag-aaral or hindi tayo nakaabot ng mataas na antas o edi sa mga anak natin, to pa rin naman natin, ano? Hindi porket tayo hindi halimbawa ay high school lang, nakapagnegosyo naman, ay huwag nating ilalagay yung sitwasyon natin na sa ating mga anak din ay pwedeng mangyari na ganun na lang kasi magkaiba ang panahon na ating tatahakin. Panahon natin, 80s, 90s, 70s, medyo magaan ang buhay. Panahon ngayon, kailangan hindi lang diskarte, no? Kailangan utak din, no? Ayan. So actually, gusto ko i-emphasize to. Si Kauri nung isang araw, nag-uusap kami kasi, saan ba ako galing nun? Basta may nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, anak, ang CHED, no? 'Di ba kapag DepEd tapos CHED kapag college yata.
Antiademy programa para sa pagtustos o pagtulong sa financial assistance sa mga nagnanais na magkolehiyo ng may mataas na grado. So, dahil ang mga anak ko, talagang consistent honors yan, mula nang tumungtong yan ng eskwelahan, sabi ko sa kanila, please lang huwag kayo magloloko, i-maintain nyo. No? Kasi malaking bagay. Kasi hindi ko rin naman masasabi ang buhay ko, no? Kung yayaman ba ako ng bonggang-bongga and I can able to send them to school. So sabi ko, malaking bagay na kayo ay makakakuha ng assistance. Kasi, syempre, hindi na ako mag-iisip pa kung papaano kayo. Kahit papaano, meron tayong nakukuhanan, no? So, at saka yan naman ay para sa mga deserving. Open naman yan sa lahat, basta mataas ang grade at makakapasa. Okay? So, kaya naman, sabi ni Kauri, mami, wala pa naman akong course na naiisip Tapos mag-aano ako agad, iisipin ko kagad ang college. No, hindi naman kita minamadali. Pero, at least ngayon pa lang, high school ka na, naiintindihan mo. Sana, makonsider mo yung mga kurso na maaaring makatulong sa'yo sa realidad ng buhay. Noon kasi guys, no, lagi sa atin, eto sa totoo lang. Which is totoo naman. Maganda rin yung pagka kumuha ka ng kurso ay yung gusto mo na, yung passion mo na, para hindi ka dadating dun sa puntong kumuha ka ng hindi mo gustong kurso tapos sa kakahihinto sa alanganing panahon or sa kalagitnaan, sayang ang pera. But ito ang lagi kong ina-advise sa mga anak ko. Hindi ko sinasaklawan ng passion nyo na gawin. If you like fine arts, if you like arts, if you like music, whatever man, kung ano ang passion nyo, hindi ako maghahadlang dyan. However, nakita nyo naman ang mami na kung gaano ako, nakatapos na nga ako pero struggling pa din ako para lang ako makatipid, para lang ako makasurvive sa negosyo kapag gusto kong mag-level up. Talagang pinipiga ko talaga ang utak ko sa lahat ng bagay-bagay dahil ganun pala yon. If ikaw ay magiging boss, if ikaw ay magiging store owner or business owner or negosyante, talaga palang kailangang i-level up ang kaalaman at talagang yung pinag-aralan mo nang ikaw ay nagka-college, nag-high school, ay magagamit mo talaga. Basic na tools mo na magagamit sa pang-araw-araw mo. So, sabi ko, you could choose, or I would advise na you could choose accountancy, business management. It's either kung saan man, bank and finance, or kung ano man pa na related sa business management. Computer courses, no, which is handaan yung mga programming, mga basic programming, also like an engineering, no, and then also you can consider the courses of sa medical field, no, medtech, nurse, doktor, kaya yun. So yon. So I would suggest, sabi ko sa kanya, sabi ko kasi anak, alam mo, yun ang realidad, no? Hindi na uso yung drama ka na sasabihin mo talaga na susundin ko ang puso ko na kukunin ko. Nung araw po kasi guys, kaya po gano'n ang mga parents kahigpit. Nakunin mo yung ganitong kurso kasi magagamit mo to pagdating ng panahon. Kunin mo yung ganitong kurso. Tapos ikaw naman si teenager o si kabataan o si anak, hindi, gusto ko sundin ang puso ko. Gusto kong kumuha ng music. Gusto kong mag-conservatory. Gusto kong maging ganito, ganyan. Gusto kong maging painter. Ganito, ganyan. Nung araw, kaya mahigpit ang mga magulang, it is because hindi sila sure kung talagang for the whole na pag-aaral mo, ng process ng pag-aaral mo, ay masusuportahan ka nila. Kaya minsan dumadating pa sa punto talaga na kailangan nilang magbenta ng baka, magsangla ng lupa, something like that, mangutang ng malaki, para lang makatapos ka. Kaya mas gusto nila na kumuha ka ng kurso na sa tingin nila ay mapakikinabangan mo someday. It is because yung kanilang resources na pagpapaaral sa iyo ay limited. So, kaya kailangang ingat kapag kumuha ng kurso. So, ngayon, anything makukuha mo, meron ng mga short courses, meron ng associate bachelor, meron ng what you call that, mga ilang hours lang na kukunin mo, may TESDA na, may mga trainings, may mga seminars. Noon, hindi ganun kauso yon, hindi ganun ka basta ka-in-demand. Talagang pagka nag-college, 4 years kung 4 years, 5 years kung 5 years. Pag kumuha ka ng engineering courses, big time ka. Pag kumuha ka ng pagdodoktor, super yaman mo. Pag kumuha ka ng accountancy, ay grabe, ang talino mo na, mayaman ka pa. So, ganun ang datingan ng mga panahon na yon. So, kaya, ang mga magulang na lalo na kung ang source of income ay pagtitinda, magsasaka, nagtitinda vendor, ganyan. So, talagang sila, hanggat maaari, they advising ang mga anak nila ay kumuha ng kursong talagang mapakikinabangan in the long run. Dahil yung resources ay limited. Usually, ganun.
no? Lalo na doon sa mga buhay talaga ay iniraraos lang na mapag-aral ang mga anak. But doon sa mga mayayaman, aside from the it runs in the blood, no? Yung halimbawa, ang family talaga ay nasa education courses or nasa field of medicine. So talagang yung mga sumunod na mga generation, as much as possible, they want na yun din ang tahakin nila, no? So di ba? Meron pa nga yung iba diyan, di ba? Lahat mga nagpulis, pero ang isang anak gusto ang gawin ay ano, maging painter, ganyan. So kumbaga ba, that time ganun ang mga ganun ang mga estiluhan. Ngayon, sabi ko kay Kauri, kunin mo ang kursong mapakikinabangan mo sa mahabang panahon hanggang pagtanda mo, adulthood mo, pag-aasawa mo. Kunin mo kasi yun ang magagamit mong tools sa iyong para mabuhay. Dahil pahirap ng pahirap ang buhay ngayon. But as well as you can also get your passion. Kung gusto mo ng ganitong, gusto mong maging ganito, gusto mong maging chef on the side, pwede ka naman kumuha ng culinary arts on the side. Or kaya naman ay mga short courses for culinary. If you want to be a fashion designer or yung gusto mo manahe, ganyan, you can get it naman in the other side, diba? So, ibig ko lang sabihin, meron kang main na tools na magagamit mong kurso na talagang iyan ay pagka ikaw ay whether you want to be employed or you want to enter into a business, ay both mo na magagamit, mapapakinabangan. Ika nga, strike anywhere yung kursong makukuha mo na ibig sabihin ay makatutulong sa'yo. So, if you want naman the other side of you, or yung the other side of me na lagi kong sinasabi, you can do naman what you want, no? Dahil suportado ko naman yan. If you like music, go ahead, no problem. So, yun yung sabi ko sa anak ko, sa mga anak ko. Hindi ko hinahadlangan ng passion nila. Pero, they can consider my advices, no? So, sana tayong mga, ay ganun din. Kasi marami na namang mga short courses para sa mga, iba pang bagay-bagay na gusto nating gawin on the other side. Pero yung main course or main pick natin na kurso or main pick na kurso na kukunin ng ating mga anak, syempre dapat ma-advise natin sila, no? So ako nakatapos ako ng pag-aaral ngayon, alam ko na yung hamon ng buhay at kung saan nagagamit ang mga pinag-aralan. So kaya nag-a-advise ako ng careful sa mga anak ko nang hindi nila i-take yung advices ko as ako ang nangunguna sa gusto nila. Gusto ko lang maintindihan nila, they can consider my advices, no? So, noon kasi, usually, di ba, yung mga parents ng yung ibang mga parents natin, no? Lalo na sa mga kaidaran ko, sila kasi, hindi nila naiintindihan talaga ang kahalagahan ng pagiging college graduate. Kasi nga, nakagawa sila ng diskarte nung tayo pinag-aaral eh. So meaning, hindi nila naiintindihan pa kung paano magagamit yung ating pinag-aralan in the future. Ako, naiintindihan ko na. Kasi nakatapos ako, naging parents pa ako. So nagigets ko. So ang mom ko, hindi niya magigets yun. Basta-basta, bakit? Ang alam lang niya, nakatapos ako ng pag-aaral at iyon ay nakaka-proud. Pero hindi niya magigets yun as in exacto. Why? Dahil hindi naman niya alam kung anong pinag-aaralan sa kurso ng pagiging business management student or graduate. So, ang mom ko, hindi naman niya alam ang taxing. Alam niya yung salitang tax. Pero hindi niya alam kung paano na-a-apply yun kapag ganyang nagiging negosyante ka na. Hindi niya alam yun. Wala siya talagang idea doon. No? Lalo na yung mga parents natin na elementary ang natapos, tapos tayo gusto nilang magtapos. Kasi nga, marami silang bagay na hindi alam na tayo malalaman natin dahil pinagtatapos nila tayo. So, yun yung ibig kong sabihin dyan, sa totoo lang. So, kaya maiintindihan mo din yung mga ibang mga matatanda nung araw na nakapagpatapos ng mga anak o yung mga ibang parents na nag-a-advise na, wag ka nang magtapos, okay na yan, ganito, ganyan. No? Na nung araw ng mga parents, kasi hindi naman pala nila nagigets talaga kung saan ginagamit yung pinag-aralan. Ang daming salita, di ba, na, naku, yan nagtapos ng hindi naman nagamit. Kasi, hindi lahat naman din kasi ng tao ay pare-parehas ng kakayanan at marunong sa executions kapag nandun na. Kahit tapos ka, kung ang personality mo naman ay hindi nag-i-improve, ang character mo, ang kakayanan mo, hindi ka willing mag-grow, wala ring mangyayari. So, kahit tapos, kailangan nandun pa rin na magkaroon ka ng self-improvement. Continue learnings. Hindi yung nakapagtapos ka na, in-stop mo na rin. Dahil isip mo, tapos naman ako may alam ako, ganyan. No, doesn't end there. Ang dami nga dyan, tapos na ng mga teacher, nagmamasteral, nagdo-doctorate. Why? Continuous learning kasi. No? So, yun yung ganoon ang
dapat na mindset natin. Okay? So, in-emphasize ko to guys, not to si Ma'am Dalia ha, in-emphasize ko to para magkaroon kayo ng isipin bilang mga magulang na katulad ko, naging magulang na rin at naiintindihan ko ngayon kung anong kahalagahan ng nakatapos at kahalagahan ng pinaghirapan mong magtapos. Alam niyo po kung bakit? Sa totoo lang, bakit mahal yung mga, eto na lang perfect sample dyan yung mga yung mga tulad ko, meron ako isang tax assistant na siya, mura siyang maningil, no? Pero, 40 niya yon dahil natutunan niya yon. Pero kung aanuhin mo talaga from the very beginning, kung iyan ba ay meron siyang tinapos na courses related to that, wala, hindi. Pero natutunan niya yon. Kahit ako, pwede kong matutunan yung ginagawa ng tax assistant ko na isa na mura maningil. Meron akong isang mate na nagta-tax assistant, nagta-tax filing, pero napakamahal niyang almost 10 times nung sinisingil ng mura kong tax assistant, yung sinisingil ng mate ko sa client niya. Kaya maliit o malaki, same yung price. And stick siya doon. Why? It is because yon ay pinag-aralan niya. Nagbuhos siya ng pera, panahon para sa kanyang profesyon, no? As well as the engineers, no? Minsan nagtatalo ang mga 'di ba, ang mga experience na mga foreman or mga experience na karpintero in between architects and engineers. So, hindi yan mga nagbuhos ng pera at panahon at nagsunog ng kilay just for nothing lang, no? Inaaral nila yan, ang mga konsepto, ang mga may term doon may term doon yung sa ganyang nila. Inaaral nila dahil yan yung mga bagay na nawala yung ating mga experience karpintero. So, syempre, sasabihin, sino ba ang mas lamang? Ang nag-aral o may experience? Yan pong nag-aral. Nag-aral po yun ng ilang taon para maging expert. At kailangan po nilang makagain ng experience para mas maging expert at professional, no? Pero po, tinakapagtapos ng proper education, tapos meron kang experience, kahit anong sabihin mo, experience lang ang meron ka. Pero hindi ka magiging matatawag na eksperto, master, or magaling na magaling. So, kaya importante po na dumadaan po sa basic studies, hanggang maging complicated, pag-aaralan yan, hanggang sa i-apply yan pagdating ng araw, pag nakatapos na, no? So, wag niyo po kung aanuhin yun lang po yung point ko doon, no? So, yun lang naman yung sa Mami Park, okay? So, ang haba ng natin, Okay, Tatem, hello po, Ricky Anuevo, Beliana Santos, Eli Tobleron, Ruth Antonio, Mary Joy Jobes, and who's this? Venus Abatang. Ayan. And Winnie Salgado. Ayun, di ba? Okay. So, doon naman tayo sa isa natin na vlog. Dito naman tayo sa ating update natin sa ating yung BCC Daddy Park natin. Update sa mga shelves. Okay. So, shout out to user-QG3GL5 not. Advanced happy birthday. Hayan, sabi sa akin. Jeff Piesa o si Lori Bell, no? Sabi niya, may second branch ka na pala, Mami Park. Hindi, first branch yan, Lori. No? First branch pa lang natin. Ito yung main natin. No? First branch lang yun. Grabe ang yaman mo na. Parang di naman. Salamat, alam niyo po si Lori, sa Team Park page pa lang ako before. Napabayaan ko, page ko Hindi na ako masyadong active sa page ko. Talagang, ko na siya. Kasi doon ako nagsimula sa Team Park page ko, na maging vlogger. And then, na-found out ko lang yung YouTube eventually. No? Dati naalala ko yung mga subscriber ko dun sa, mga followers ko dun sa, sa Team Park ko Nagbakasyon kami ni Daddy sa Taiwan, nag-live ako. Ang gulat ako, may nanonood. Kasi hindi ko na iniisip na may manonood. Parang ang gusto ko na lang doon is parang to experience and to record the happenings. Pero may nanonood, papa-shoutout, mga taga-Pangasinan, ganyan, kakatuwa. Sabi niya, pa-shoutout din Lola Park, kaso di na ako active dito sa YouTube. Madalang na ako dito. Miss you, Mami Park. Miss you too. Okay lang yun. Walang problema doon, no? Basta, ikaw pa rin ay hindi ko makakalimutan. Always naman yan. Okay? Grace De Los Santos, Mary Grace De Los Santos. Meron akong Grace De Los Santos at Mary Grace De Los Santos na subscribers. Tapos yung aking landlord doon sa bagong store ay Grace. Ayan, Flor de Lisa,
abogado. Pangarap ko din na magkaroon ng another branch. Kaso di ako pwedeng lumayo kasi may anak ako na special child. Di ko siya pwedeng iwanan, kaya dito lang sa bahay ang store ko. 17 years na ang store ko. Okay naman ang bentahan, maganda ang lugar ko, 2 anak ko na din ang napatapos ko ng 4-year course. Kaya salamat kay Lord. Alam mo, gustong-gusto ko pinapanood mga video mo kahit napakahaba, hehehe, kasi ang dami kong natututunan. Pero di ako pala comment. Pero enjoy na enjoy ako sa panonood at pakikinig. Thank you, Mommy Park. Yak! Sana mas level up ka pa. Thank you. User-KI4UN7RR9H. Si Lola Park, halatang maganda nung kabataan. Ayan. Actually, nasasali po siya sa mga beauty contest. Sabi niya nung araw. Tapos daw yung mga ano niya, may bumibili. Yung daw mga tao sa paligid nila noon sa probinsya. Ano daw yon? Lagi daw inaano si Lola Park, hindi daw kasi mapakaputi daw ni Lola Park nung kabataan niya. Lagi daw siya sinasakay dun sa yung alam niyo yung sa Kalabaw, tapos yung merong parang yun ang pinaka means of transportation ng araw ng mga panahon nila, mga 1960 kopong guys. So yun, natatawa ko kinukwento ni Mami, no? So, thank you po. Yan, Ellen Pilar. Shout out sa iyo, Ma'am Ellen, and Karen Belsena Agustin. Yan. Thank you. So, lipat na tayo again sa iba naman para marami tayong ma-shoutout. So, dito naman tayo sa update sa store branch, major organizations. Okay? So, shout out to Mean Castillo. Pa-shout out po, ate ko, Marvita Arau, always watching in UK. Soon, magbubukas na siya ng store pag-uwi. O, diba? And then sabi niya, wow, ginanahan akong mag-ayos ng tindahan ko habang nanonood ako ng vlog mo, Mami. Sana all. Thank you po. Okay, Cherry ano to? Ang labo na ng mata ng Mami. Cherry Naigar, 667. And Teresita Baron, ayan. Si Malu Aguirre, hi Mami, na-miss ko ang vlog mo. Alam mo, that busy din. Kasi alam ko na-start na ni Ma'am Malu Aguirre yung kanyang pangatlong branch or pangatlong store, no, doon sa medyo class A, class B na high-end na subdivision, 'di ba? Kung matatandaan niyo, nagkaroon tayo ng advices kay Ma'am Malu Aguirre kung ano yung mga things to consider if you are planning to have a sari-sari store in that kind of place or subdivision. So, 'yon, no? Sabi din niya, thank you for shouting me out through Lola Park. Magkamukha po kayo. Excited to watch yung opening sa branch. Ayan guys, ang init, grabe. Napuno yung aking space, nagbura pa ako. So sabi nga ni Ma'am Malu Aguirre, no, ayan, thank you nga daw sa pag-shoutout at excited to watch the opening ng branch ko. Ayan, so thank you. Baka lang ako maputol dun sa huling sinabi ko at sabi ay maximum na daw ang aking Ayan, Angelina Pason, or how to say it? Angelina Pason, 3149. Magkano ang dishwashing mo? May maliit akong tindahan at paano maka-order sa iyo? Pasig po ako. Oh my God, ang layo. Tatry ko guys na kung magagawan ko ng paraan na ma-reach out yung mga ganon, Kasi grabe, ang layo pala. Kasi pagdating sa shipping, mabigat po ang dishwashing kasi liquid yan, diba? So, I'll try my best guys. Pero for now kasi ang target pa lang muna ay ang municipality and yung mga kalapit bayan, no? But, tingnan natin, malay naman natin, So, I think may mga distributors din na malapit sa mga areas nyo, no? So, that would be more practical kung doon sa mga distributors na meron dyan sa mga area nyo. Soon, I am going to promote and come out the product, no? Kasi gusto ko talaga sa product ng dishwashing, hanggat maaari, or any product, meron ng, kumbaga ba, ang kagandahan dun sa aking kikerry ngayon ay meron ng pangalan. At pinaka-importante kasi sa akin guys ay kung yung FDA approve. Alam niyo po kasi, ang Mami Park, ayoko kasi yung magkakaroon ako ng problema eventually. Honestly speaking guys, napakarami kong kausap, years na, kasi gusto ko magtinda dito ng yung mga scented na, yung mga oil-based. Dati pa yan Kasi po, si Mami Park, meron akong gustong-gustong oil-based na pabango sa, yung mga gumagawa ng mga perfume. Meron po kasi sa Santa Maria niyan dati. Yung Versace ang tatak. So nakopy nila yung nakopy talaga nila yung amoy, yung scent nung gusto kong pabango na isang flavor, Versace. So nagka-interest talaga akong magtinda. However, nung nahando pa ako sa dati kong store, sino bibili doon? Ilan-ilan lang. Nung nandito naman ako, ang problema ko naman, kailangan FDA approve. Lahat dito, nung una ako dito guys, nung unang-una ako nagtitinda dito, ang tita ko, may mga tinda na mga ganyan, tsaka sabon, mga Boucher, ganyan, yung mga pinagtabasan ng mga Kojic. Kaya nga nakuha ko yung mga shelves na to guys
Kasi sa kanya yan, sa palengke, nagtinda siya dito sa amin sa palengke dito. Hindi nga nag-workout kasi pinaalis nga siya. Kasi yung nakuha niyang pwesto, lahat ng naka-line up doon, puro bigas. Nabutasan siya nung dating market master na parang bakit merong nasa gitna na hindi ka-line nung mga paninda. So kaya binitawan niya yung pwesto. Ngayon, itong mga shelves nabili ko sa kanya, even yung aking glass even yung aking glass cabinet dyan, sa kanya yan, dahil pinagdi-displayan yan ng mga beauty products, no? Yung mga sabon na medyo maitim-itim na parang mag-gray-gray na may pagkaputi na magkahalo. May mga pink na may puti na mga magkakahalo, mga Boucher, yan. Ang dami niyang ganyan. Meron nga din siya lip tint eh. So, hindi ko siya tinuloy na sabi ng tita ko, sabi niya sa akin, ibenta ko na lang daw yung mga na-stock niya. Kasi yung iba, ang mahal talaga ng pagkakabili niya. Kaya lang, dahil nandoon sa bodega nila, mainit, medyo nagtunaw ng konti, na-deform, pero okay pa. Kaya binenta ko po guys ng murang-mura dito. Guys, napakabili. Ang dami kong na-dispose na mga sabon ng tita ko. So, kaya sabi niya, in-encourage niya ako na ikaw, magtinda ka din dyan kasi kung maraming tao dyan. Hindi ko siya kinonsider. Kasi nga, ang gusto ko, pag ako nag-carry ng product, gusto ko FDA. Pero FDA approved naman din yung ano niya. Kaya lang, ayoko kasing istorbohin yung tita ko. Na, tita, saan ako kukuha? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tsaka, iniisip ko kasi, kung mga beauty product siya, yung market niya, sa sabon, oo. Actually, meron akong mga dati pa na mga naka-add to cart na mga sabon na mga bilog na mga koji-koji. Ngayon, tiningnan ko, nag-back history ako dun sa mga orders ko, no? Na inano ko siya, in-add to cart ko na kasi nga aayusin na namin tong tindahan, 'di ba? Gagawa na ako ng paraan para ma-level up na to kasi magkakaroon kami ng organizations. Pwede ko nang gawin yung mga gusto ko. Even personal collection kasi member ako ng personal collection. Gusto ko yang ilagay kasi may mga naghahanap. Kaya sabi ko, it's about time to level up na kahit paano mag-ads on. Pero in doubt pa ako doon sa natanungan ko ng pabango kasi yung natanungan ko ng pabango, tinatanong ko kung FDA approved, hindi ako sinasagot. So kaya, pero hindi doon sa dati kong nabilhan ng pabango na yung nagustuhan ko kasi wala na yun, di na namin makita sa Santa Maria eh. Dapat magbi-business kami nung nung kapitbahay ko na online seller, yung asawa ng cameraman ko na kasi nag-reseller talaga sila. Tsaka nung college ako, meron akong mga classmate na nagtitinda niyan, may mga ganun pa sila, mga sample kit. Ang dami nag-alok niyan sa akin nung college pa ako. Hindi ko siya makeri-carry kasi parang hindi ko siya ganun pa-feel. Kasi nga, yung target market, iniisip ko. Eh di ba nga, alam niyo naman ng Mami Park, hindi naman ako basta-basta umaano. Sa totoo lang, ang dami kong nakikita ng mga nagtitinda na ng ganito, ganyan, ng mga kasari, ganyan. Honestly speaking, gusto ko rin yon dati pa. May mga plans. Ang problema kasi, hindi ko pa nakikita yung sa target na ayoko namang mag-online selling. Hindi ko nga siya trip gawin. Ang gusto ko yung pagka-display ko dito, yun diretso na. Yun ang trip ko. Kaya hindi ko siya ginagawa. Hindi ko siya talaga ginagawa. Pero tatry ko na mag-unti-unti, no? Kasi mga may naghahanap. Noon, dapat nung kasagsagan ng Skin Magical, dapat magre-reseller ako. At saka nung kasagsagan ng si Glenda, yung kanyang ano ba ang hawak na brand ni Glenda? Ano ba pangalan nun? Yung, meron ako nun eh, yun yung favorite na ko eh. Wala dito yung kanyang Hindi kasi ko nag-ano ngayon eh. Ano ba yung tawag doon? Yung Brilliant. Dapat mag-ano ko niyan kasi meron yan dito. Hindi ko pa kinikerry. Kasi nga, ewan ko, inisip ko kasi tulog yung pera doon. Ganun. Ayan. Okay, no? So, yun lang, nabanggit ko lang naman. Pero, tanong bakit Mami Park gusto mo dishwashing? Alam niyo po kung bakit? Matanda kasi, matanda o kahit sino, gumagamit ng dishwashing. Hindi naman sobrang bata, pero sa household kasi, ginagamit siya, pinakikinabangan siya ng lahat. Yung beauty products kasi, ang target market mo niyan, limited. Kasi para lang yan sa mga teenagers, para lang yan sa mga nanay. So, hindi ko gusto yung produktong nagkikerry ako, ng limited ang gagamit. Hindi katulad ng dishwashing, essential siya talaga. Kasi ang hindi naman essential basta-basta, di ba? Ang mga beauty products. Kasi nga, ang target market mo dyan, limited. Hindi katulad ng dishwashing, mga all cleaning materials. Lahat gagamit. Lahat tatangkilik. So, yun lang yun. Sa totoo lang. Ganun lang. Okay. May Sheila Felasol. Hello, Mami Park. Matagal-tagal na din akong nakasubscribe sa iyo, but first time akong mag-comment. Natutuwa kasi ako sa mga na-share mo na knowledge and you're being straightforward. Same tayo. Siguro, oo nga naman, straightforward talaga. Minsan kasi, yung pagka-straightforward ko, sa iba, pagka-stricta naman.
mataray ang dating sa kanila. But the truth is, straightforward lang talaga ako. Diretsahan lang ako talaga magsalita. Prangka, ika nga, no? Same tayo, iba talaga yung effect pag inaaral at minahal mo ang negosyo. Maliit man o malaki yan, maganda ang magiging balik sa atin. Kahit nakakapagod, fight lang. Ako naman sana by June or the most July, ma-open ko na yung second store. Madugong paghahanda. Kaya I feel you, sabi niya. May God bless you and Daddy and your beautiful family even more. Thank you po, Ma'am May Sheila Felasol, no? Sana lagi po kayong magko-comment pag natutuwa kayo. Okay lang po iyan. Maraming salamat po, no? Thank you very much. And of course, andito pa rin si Sir Ricky Anuevo. Okay, for the final shout out, I do hope na ayan. John Sent 2099. Hello Mami Park, tanong ko lang po, may tauhan ka po ba ngayon? Meron, dalawa. May pang umaga ako at saka pang gabi na tindera. Jess Alva, good morning Mami Park. Sa akin po, hindi po pinalad yung akin na pag-extend sa labas. 5K ang rent, mahina talaga. Talo talaga ako. Ginibab ko na po and patuloy ko yung dito sa looban. At least sinubukan ko at na-experience at natuto. Ngayon, focus na ako dito sa looban. So eto, binigyan natin to ng advices kasi nga, nanghingi siya ng advice na if maglalagay siya ng tindahan sa labasan, tapos meron siyang kakompetensya, tapos ganito, ganyan. Dito nabuo yung mga advices ko na kung paano ka gagawa ng survey, ng feasibility studies mo, pagka magpipili ka ng location ng pagtitindahan mo or gusto mong tindahan. So, it is also has my advices na naalala ko na yung sa sales. Siya yata yun yung tungkol sa sales, kung magkano dapat ang sales niya dahil ang upa ay 5,000. And yung parang, alam ko siya talaga yun. Yun nga yung sabi ko na dapat ay continuous na lumaki ang sales niya para ma-cover up ang kanyang expenses. However, the sad part here and the sad news is, hindi na nga nagtagumpay, natalo. Okay? However, ang makukuha mo naman ay experience. So now you know na charge to experience na kung pipili ka ng location, you have to make sure na ang location na pipiliin mo ay maganda ang target market. No? So actually, si Sir Paulo ba yun? Si Sir Pablo, yung minsang naghingi sa akin ng advices na meron silang property na nabili sa isang subdivision at malapit siya sa court, ganyan. Parang yung subdivision na yun ay rising subdivision at medyo konyo ang mga tao. Hindi na rin nga daw niya tinuloy yung plano niya. Kasi nga, kung titingnan nga naman daw yung sa mga likod, yung feasibility studies when it comes to checking the area, the location, na 150 to 200 hanggang pinakamalaki na ang 300 meters from east, west, south to north na target market ay kung hindi papasa, mahirap na magsimula ng pagtitindahan. Kasi yun talaga ang natin. Yung target market kasi ang ating diyang unang ikino-consider. So, hindi naman din niya tinuloy yun. Hindi naman niya naumpisahan. Humingi muna siya ng advice sa akin. Kaya nung nag-feasibility study sila, lumabas sa pag-aaral nila na parang hindi man lang pumasa doon sa at least 80% ng positive ang lalabas. So, hindi nila ginaw, no? So maganda daw muna talaga ma-improve muna yung buong area, dumami pa ang tao, baka doon ma-consider. Kasi kung para sisirain mo yung forma ng bahay mo para magtindahan at hindi ka rin naman makakakuha ng magandang target market, for what pa, di ba? What's the sense? Yon. So, I do sorry, Jess Alba, no? Nalulungkot ako para sa'yo, but patuloy lang. Alam nyo, si Mami Park, sa totoo lang, hindi nga lang sari-sari store, marami din akong naluging negosyo. Di ba? Pero kasi charge to experience yun. Kaya alam ko na kung saan ang weaknesses ko, alam ko na kung saan ang strength ko, alam ko na kung alin ang fit na negosyo para sa akin, alam ko na kung ano ang mas gusto ko at mas madali kong magawa kapag pipili ako ng klase ng negosyo, ganyan. So, tingnan nyo, ang hilit kasi, naliligo na yung buko sa pawis. Alam nyo, paliliguan ko na talaga to bukas, no? Kahit sabihin pang 3 days pa. Di ko kaya. Okay, so, anyways, Ross Gaming 5379, ang dami kong learning sa'yo, Mami Park. I am planning to put up my own store pag uwi ko. Mabuti at nakita kong channel mo. Sobrang, channel mo, nasa na yun? Sobrang linaw. Pag gusto ko na for good, watching here from Holy Land. Sa bang Holy Land? Israel? Vatican? Vatican ba o Israel? Ano bang Holy Land? Ayan. So, yon, thank you, no? Sabi ni Jeff Piasa naman, sipag daw ng aking anak na si Kier. So, kasi si Kier talaga, in-involve talaga yan ng daddy sa mga handyman, mga handyman na activities. Nung minsan, pina-absent pa talaga ng daddy yan, para lang, nung pinagawa namin yung sasakyan namin, nung bago pa lang yung dating ng si Fighter, yung sasakyan namin, pina-absent talaga yan na intention na pa-absentin ng daddy. Kasi gusto ng daddy na sasama si Kier doon sa mga
na-involve siya dun sa mga ganyan, yung mga pang lalaking trabaho. So, si daddy, the reason din kaya bumili siya din talaga ng mga pang welding, ganyan, mga pang ano, kasi gusto niya, nandun si Kier, malapit si Kier. Binili din niya ng pang ano sa mata si Kier, yung pang lagay din sa mukha, na yung pagka nagwe-welding. Kaya silang dalawa nakaganon, nakikita ko. Hindi ko lang na-videohan. Kasi gusto nga ng daddy, ay maturuan si Kier ng mga basic na ganyan, para sa ano, sabi ko, daddy, turuan mo din kung paano magpukpok ng tama sa pako, ganyan, ano yung mga usual lang na paghipihit at saka mga paglalagay ng mga ano ba yan, mga screws, ganyan. Kasi syempre lalaki kailangan kahit paano yung basic. Kasi sabi ko, kawawa ang mapapangasawa niyan kung walang alam na ano yan. Ang gagawin na lang yan, puro tawag ng gagawa. Kasi siyang mismo lalaki, siyang padre de pamilya, hindi marunong. Kaya ako, ang iniisip ko na lang, hindi lang din para sa mapapangasawa ng anak ko, na lalaki ang anak ko, kundi para sa mga anak din niya. 'Di ba? So para easy ang buhay kahit papaano. Pero si daddy kahit papaano pag may lalaki ka sa bahay, yung mga simpleng mga gawain pagdating sa ano, hindi ko na iniintindi kasi si daddy na 'yan, part na niya 'yan. Dati pag di ko kasama ang daddy, wala akong ginawa kundi tumawag ng manggagawa, kundi tumawag ng magkakabit gagawa. Ganon. No, so napakalaking bagay talaga. No, so pagpipili ng mapapangasawa, piliin yung mga maganda na trabaho. May pera na at marunong din gumawa ng mga ganyan, mga anik-anik. Ayan. Ito si Sir Ricky Anuebe. Ko ba, Sir Ricky, marunong ka ng mga ganyan-ganyan trabaho? Tinanong. Doon ka talaga to si Mami Park. Ayan. Edlis Leonardo. Shout out po sa inyo. Ellen Pilar, Merch Vlogs. Yan ang Daddy Park. Marunong sa lahat. Salute din kay Mami Park. Masipag at mauta. Thank you. Sabi ni Merch Vlog. Julie Mieto. Kanya mga pangalan nyo, no? Julie Mieto. Hello. Sorry kung mamamali ang aking ano ha, pasensya na kayo ha. Ayan. Bunene TV. Oh, yung taray ang pangalan na. Bunene TV. Gusto ko to, Bunene TV. Magaling talaga ang humawak ng negosyo. Congratulations. Ayan. Thank you, Bunene TV. Ayan, nakakatawa naman yung kanyang ano, no, channel name. Cherry Naigar 667. And then si Carida Delena 3883. Ayan. So, thank you very much sa inyong lahat. Talagang I dedicated this vlog for only shoutouts kasi nga hindi ko kayo mga napag-shoutout dahil nagkaroon ako ng tax topic, nagkaroon tayo ng mga learnings. So, syempre, priority nating matuto, diba? So, thank you very much to everyone. Katulad nyo din, ako ay excited na talaga. At sa totoo lang, naliligo na rin ako sa pawis dahil napakainit. Pinatay ko yung electric fan. Kanina, tuyo-tuyo pa ngayon. Basa na. Oh, parang naligo na. No? Ayan. So, thank you very much sa inyo po. Harinawa ay mas lalo tayong umasenso pare-pareho at magkaroon tayo ng maraming store, marami ang dumami, dumami pa ang ating mga kasari, no? Lalo na ang ating mga OFW na naghahangad na mag-stay na for good here in the Philippines at makasama kanilang mga mahal sa buhay. That is why Sari-Sari Store is one of the best idea that they come up to have, no, na for business. So I do hope and I pray na sana ay makaipon kayo ng mas marami pang puhunan at mas marami pang backup para sa kung ano man ang mapagtatagumpayan yung mga negosyo. So this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Happy birthday to me, to you, to us. Bye!